Shame on you, Claire and Claire. Maligayang pagbabalik kapatid. It's kapatid Alvin is here. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mainit na balita mula sa Canada na kasalukuyan nagva-viral ngayon sa social media. Ito ay ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang hindi inaasahang insidente na kinasasangkutan ng isa sa mga opisyal ng Malacanang. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Nitong nakaraang Hulyo 1, lumipad patungong Canada ang ating Pangulo para sa isang 4 na araw na opisyal na pagbisita. Layunin nito na mas patatagin ang relasyon ng Pilipinas at Canada, lalo na sa aspeto ng ekonomiya at seguridad. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na may bumisitang Pangulo ng Pilipinas doon. Kaya naman, marami ang nag-abang. Ngunit, hindi lang mga ngiti at pagbati ang sumalubong sa delegasyon ng Pilipinas. Sa labas ng mga video sa Vancouver at Ottawa, Canada, nang tipon-tipon ang iba't ibang grupo ng mga Pilipino para magdaos ng rally. Oh boy! Bitbit nila ang mga placards na may nakasulat na BBM resign at mga terminong maleta na alam naman nating lahat na tumutukoy ito sa mga isyu ng korupsyon na ibinabato sa administrasyon. Dito na pumasok ang viral na tagpo. Habang naghahanda ang Palace Press Officer na si Atty. Claire Castro para sa isang video shoot, hinarap siya ng mga rallyista. Sa mga kumakalat na video, maririnig na tinanong muna siya kung siya ba si Claire. At nung umuo siya, dito na nagsimula ang sigawan. Inutusan siya ng mga rallyista na sabihan ang Pangulo na mag-resign na. Mag-resign na sa pwesto. Ayon kay Atty. Claire Castro, sinundan pa raw sila ng grupo hanggang sa kailangan na nilang humingi ng saklolo sa mga pulis sa Vancouver. Sa kanyang pahayag, hindi na itago ng abogado ang kanyang pagkadismaya. Sinabi niya at quote, "May freedom of expression tayo. Hindi naman kailangang bastos. Pilipino kayo. Hindi naman ganyan ang ugali ng Pilipino." Sinagot din niya ang mga tumawag sa kanya na pangit at sinungaling. At sinabing ang mga rallyista raw ang tunay na nagsisinungaling. Sa kabila ng tensyon, nanindigan ang palasyo. Nasanay na ang mga leader sa ganitong mga protesta. Kinwestiyon din nila kung may basihan ba ang mga isinisigaw ng mga rallyista o sadyang paninira lamang ito na nagpapababa sa imahe ng ating bansa sa mata ng mundo. Mga minamahal kong kapatid, sa bawat pangyayaring ganito, palaging may dalawang panig, hindi nga ba? Ang mahalaga ay manatili tayong mapanuri at maalam sa mga nagaganap sa ating paligid. Kayo, ano ang inyong opinion sa nangyayaring ito sa Canada? Tama ba ang naging aksyon ng mga rallyista? O tama ba ang naging sagot ni Atty. Claire Castro? I-comment nyo lang ang inyong saloobin sa ibaba kapatid at yan ay aming babasahin. Muli, ako si Kapatid Avinids, lagi nagpapaalala na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye.